nila, that objective truth exists, di ba? Kung objectivist ka talaga. Hindi mo. Parang FT, ikaw muna, hindi ako matatapos talaga din sa ginagawa ko. So na-realize mo, amigo. Di ba? Na-realize mo. Well, hindi, Pero in a worldview lens kasi dapat palagi. Since, di ba ano ka, purely materialistic ang worldview mo, Ivan? Huli tayo nag-usap. O nagbago na ba? So, mag-agree ako kay Albert, no? Na pwede mong sabihin, mali yung worldview mo, but doesn't mean na masama kang tao, di ba? Kasi kung ang objective Agree. kung ang objective truth is mabuting tao or masamang tao, doesn't matter kung ano yung worldview mo. Kung mali man yung worldview mo, nag-exist yung pagiging mabuti mong tao. Yun yung point noon. So, I hope may clarity tayo doon, ha? So paano mo nga ba nasasabi? Pero para sa'yo, may objective truth. May mga moral truths. Meron nun. Yung moral truths or yung objective truth as in objective truth? May objective truth ba? May objective moral values ba? Meron. Meron bang mga? Meron. Pero Pero, it has to be within a system. Mas specify kung ano yung system. okay. Pero yung worldview mo, ay bro, materialistic yung worldview mo. Yung ontology, yung ontology ba? All is material. Physicalism. Yeah. So yung mga abstract like laws of logic, ano siya? Ano Ano siya? yun? Concept siya, abstract siya, pero lahat sila nagsusupervene sa physical. Now, if kunwari, kasi ang talagang core nun is everything that exists is physical. So even if God is nag-exist, ang parang pangalan lang nung ontology na sa gagamitin natin is physical. Diba? So God is physical din. Doon sa buong system na yun, nakasama siya kasi nag-exist siya. Diba? So, ang mahirap kasi doon sa physicalism, nanggaling siya sa earlier metaphysics na materialism. And may bad connotation na parang pag sinabing materialist, puro matter lang yung nakikita, di ba? Parang puro molecules, chemicals lang agad yung intuition na pumapasok. Kaya minsan ang hirap gamitin. Ang dami mong kailangan explain. So, ang gusto ko intindihin, nung wala pang universe, wala ding laws of logic. Nung wala pang universe, Wala pang laws of meron. Pero it has to be within a system. Mas specify kung ano yung system. Okay. Pero yung worldview mo, ay bro, materialistic yung worldview mo. Yung ontology, yung ontology ba? All is material. Physicalism. Yeah. So yung mga abstract like laws of logic, ano siya? Ano siya? Concept siya, abstract siya, pero lahat sila nagsusupervene sa physical. Now, if kunwari, kasi ang talagang core nun is everything that exists is physical. So even if God is nag-exist, ang parang pangalan lang nung ontology na sa gagamitin natin is physical. Diba? So God is physical din. Doon sa buong system na yun, nakasama siya kasi nag-exist siya. Diba? So, ang mahirap kasi doon sa physicalism, nanggaling siya sa earlier metaphysics na materialism. And may bad connotation na parang pag sinabing materialist, puro matter lang yung nakikita, di ba? Parang puro molecules, chemicals lang agad yung intuition na pumapasok. Kaya minsan ang hirap gamitin. Ang dami mong kailangan explain. So, ang gusto ko intindihin, nung wala pang universe, wala ding laws of logic. Nung wala pang universe,
Wala pang laws of Wala logic. pa. Kasi kamo, all is physical. Kung wala pa yung physical, I'm assuming na wala pa rin yung laws of logic. Kasi para lumalabas, property lang siya ng physical universe. Eh. Yung sagot ko, oo, yes, wala pa. Pero kasi baka magkaiba tayo ng pagkakaintindi pag sinabi mong laws of logic, diba? Iba kasi, baka mamaya iba yung pinopoint mo sa may isip kong laws of logic. So ano yung para sa yung laws of logic? Law of for example, tatlo lang muna yung law of Law of identity, non-contradiction. contradiction, and everything. And So then, do you confirm na before pa nagkaroon ng physical universe, wala rin yung law of non-contradiction? from there, gusto ko makita yung difference nung commitments natin. From there, let's say yung reality, yung fact ng reality, para sa akin, that's reality. Let's say yung stone, diba yung bato? That's reality, siya yung fact. And then, yung reality na yon, merong nature. Merong nature yung reality na yan. So, kung ano man yung ginagawa ng reality, yan yung nature niya. And it is consistent. Para sa akin, consistent yun ha. Hindi pa siya sa akin logic. Consistent lang siya. Yun yung nature niya and everything. And then, we describe, as tayo, as mga tao, as observer, no? We describe yung nature ng reality, yung ginagawa niya. And that's what we call logic, diba? And then from there, from that intuition and observation, and the way na mag-isip tayo na naka-align sa reality, yun na, doon na ngayon papasok yung logic. So ayaw ko lang ma-confuse na yung reality mismo ay sinasabing yung logic na agad yon. Parehas pa tayo ng view? No. Kaya nga gusto kong confirm muna sa'yo na yung law of non-contradiction ba, wala din pa siya before the physical universe. Kasi sabi mo, yung laws of logic na yan, parang it seems to me that it's only a description of this physical reality that we have. Nung nature ng reality na yon. So kung wala yung nature ng reality, then wala yung logic. Okay. So, ibig sabihin, mali yung mga nagsasabi na necessary truth itong laws of logic na in such a way na by saying, wala pang law of non-contradiction nung wala pang physical universe. Pero, lalabas, totoo, meron pa rin yung laws of non-contradiction kasi law of non-contradiction says, of course, you will agree with me, that A cannot be not A at the same time and at the same sense. Pag sinabi mo, laws of non-contradiction does not exist, and at the same time, it exists. Meron na. So, Mali. Ito na yung sinasabi ko nga, di ba? Mali yung sinasabi. Ito na yung sabi kong difference natin. Pag sinabi natin A is not A, the problem is, sabi mo, wala yung universe, wala yung reality. No, ang mangyayari, walang A. Yun yung position ko. Wala yung A, di ba? Ano ba ibig sabihin ng A? So yun nga. Wala pa namang content yun eh. Yun nga, Wala pa namang dinidescribe content natin yung yung... Agree naman ako sa ito, wala namang content yung A dun kasi wala pa nga physical reality. So variable yun. Ang tinatanong ko nga kasi, nagkaroon siya ng content kasi, ang tinatanong ko sa'yo, yung laws of non-contradiction. So nilagay ko ngayon yung laws of non-contradiction dun sa A. Laws of non-contradiction exist and at the same time not exist at the same time and at the same tense before the physical reality. Yun ang tinatanong ko. So in-apply ko yung content doon. Ang content natin doon sa A natin is law of non-contradiction. Guess mo? So ngayon ang tanong ko, since sinasabi mo, hindi siya nagtitake effect kasi wala pa namang physical reality, you are still using lumalabas, it still exists. Pag kinontra mo siya, it still exists. Kaya ang tawag nila dyan, necessary truth. Tama? Kaya nga sabi Wala pa yung grab ko, ko, papunta ako SM, wala pa yung grab ko. kaya sabi ko kanina na pwedeng magkaiba yung meaning natin ng logic. Yung in-explain ko kanina, yun yung nominal view, di ba? Na merong reality, may nature yung reality. Teka, bakit mo pinipresume yung kay Kant na... Hindi, wala akong pinipresume. Ano ba, Ang sinabi nominal ko, o yung nomina? Nominalism. Hindi yung nomina. Nominalism. Nominal, Yung okay. sinasabi ko, yung view ko ng logic kanina, yun yung nominalism. Na merong reality, na meron siyang nature,
Pero hindi pa siya yung kung ano man yung nature ng reality, yung consistency niya, yung paggalaw-galaw niya, ganyan. That's reality for me. Hindi pa siya logic. Now, yung logic, yun yung ginagamit natin to describe that nature ng reality sa perspective natin, di ba? So, kaya sabi ko, importante na makita kung ano yung pagkakaiba natin pagdating sa logic. Hindi naman tayo pwede magkaiba sa logic. Otherwise, Hindi, pagkaiba ng say, pagkakaintindi. Gaya ng intuition na sinabi mo na you're sort of walang saying, reality. teka muna, inantay kita mag-explain. Kasi it seems to be that you're sort of saying that laws of logic is not universal. Napaka-intuitive niya. Kaya nga So siya what do you tinawag mean by niya- universal? Teka What do you muna, mean by papi. universal? Patapusin mo naman ako. Kaya alam ng mga nagsasabi na yan ay necessary truth because it is impossible to say na it does not exist. By saying or to say na it does not exist, you will have to use it against itself. Kaya nga pag sinabi mo, ay walang law of non-contradiction before the physical universe, lalabas, meron pa rin. Kasi ang ibig sabihin nun, law of non-contradiction does not exist and at the same time, it does exist. Ganun siya kasimple, ina-apply ko lang yung mismong No, law. Bakit kasi- parang hindi mo ata Kasi makita yun? nagbibigay ka ng scope and then you're moving away from the scope. Gaya ng sabi natin, di ba? Sabi mo universal. Ano yung scope mo ng universal? Beyond Yun ba nga, siya sa yun. Pag reality? sinabing universal, it works. Impossible to work. Where? Impossible not to work at all places, at all time. Which is Kasi- reality. Natural, reality naman pinag-uusapan natin eh. Yes. And Pinaalam then, nga natin kung anong reality ngayon, sinasakyan ko yung... Kung Teka, ang sumasagot ako hypothetical sa'yo, scenario Ivan. mo, Hinihingal ako kakasagot Kasi sa'yo, Ivan. Hinihingal ako. kailangan to ha, very, very very... Ayan ka na naman, Ivan. Hihingalin na naman ako kakasagot sa'yo. Ang hypothetical mo, wala ng reality. So yung Okay lang ba sinasabi na mong pag universal na nagtanong wala. ka, Ivan, patatapusin mo ako? Kasi hinihingal ako kakakausap sa'yo eh. Ang relax ko na lang kaso hinihingal ako sa'yo ay mo akong patapusin. Siyempre ang tinatanong ko yung worldview mo kasi nagtatanong ako sa'yo eh. So ngayon, pupunta ka kayo sa worldview. Kasi nga, tinitignan Teka mo muna, yung view mo wait ng lang. logic. Step back muna tayo. Step back tayo. Nagtatanong ako sa'yo kanina. Hmm. Diba? Ba't mo sasabihin pupunta ka sa worldview mo? Sa'yo nga ako nagtatanong kanina. Sabi ko, And sabi then mo, sumagot ako. And then sumagot teka ako. muna, ina-explain ka muna. Inihingal na ako sa'yo. Kumira, kahit kailan kakausap. Tinatry ko na maging relax pagkausap ka, Ivan. Kaya lang, ayaw mo Mbira ka. Ayaw ko sa'yo. Sir Albert naman, di ba palagi nila tayong ganito eh. Ikaw kasi ang problema mo, Yeah, Ivan. kasi ito Ayaw mo magpatao, tambo. Kasi ako, Nagbigay ka pala, na. sa buhay mo. Nagbigay ka ng Kasi ang tanong. malinaw ganito. Tinanong kita ako. Sabi mo kasi, ang consistent para sa'yo, yung laws of logic mo, nag-i-exist lang siya kung may physical reality. Kasi nga, part siya ng physical reality. Kumbaga, sabi mo, concept lang naman siya. Sa huling usap natin dati, sabi mo, description lang siya ng physical universe natin. Which, di mo ka nasagot bakit. Paano nyo nag-ground yung changing physical universe? Tapos siya, Mamaya na yun. and changing. Teka Sinagot muna. ko na yung tanong na yun. Pabayaan mo kung ano. Hindi mo naman nasagot yun. Teka, dito na yung ano ko. Oh, ako muna? Ako muna ba habang nag- Okay, ikaw muna, wait lang. Papasok lang ako sa grab ko. Sige. So, ganito tinanong mo ko kung ano yung logic, yun ang explain ko. Tapos nagbigay ka ng Albert? hypothetical scenario. Sabi niya, pag wala daw reality, ano daw mangyayari sa logic? Sabi ko, pag walang reality, wala ding logic. Sinagot ko, clear na clear. Kaso ang sabi niya, kaso sabi nila ganito, universal daw yung logic na ganito, ganyan. So ngayon, if non-contradiction, if logic doesn't exist, mababiolate niya yung non-law of contradiction. Now, tinanong ko siya, ano yung pagkakaintindi niya sa universal? Diba? Ano yung scope ng universal? Tapos binigyan niya ako ng sagot, all place, at all time, and everything. So, ibig sabihin, pinopoint nga niya na ang universal pala nagpo-point sa reality. So, kung mawawala yung
reality, mawawala din yung universal na sinasabi niyang scope. So, yun yung sagot ko. And then, pinipilit pa rin niya na it has to exist kahit wala ng reality. Now, yun ang gustong sagutin niya. Kung wala palang reality, ay nag-exist siya, then ang ginagawa niya, nagpo-propose siya ng another reality. Diba? Kasi yun yung first intuition eh. Unless ang hindi nasabi niya, meron pa palang ibang way para ang existence mag-exist. Diba? Kasi kung sasabihin niya na, pag sinabi kong reality, nagre-refer ako sa universe, di ba? And that's fine. Kapag sinabi niya, ay, meron pang outside the universe, then, mangyayari nun, lalawak lang yung reality. Merong universe, merong outside ng universe, kung nandun man si God, di ba? So, kumbaga, lumawak lang yung scope namin. Pero ang sinasabi niya kasi ngayon na, ito lang yung reality na kinoconsider ko, na ang logic mag-work pa kasi marami sa reality outside ng that. Rinig mo ako? Rinig mo ako? Kaso na wala ka doon sa explanation ko. That's fine. Narinig ko, kaya lang na-disconnect ako eh. Narinig ko, tapos ka na ba? Oh, ano yung narinig mo sa sinabi ko? Ilan, nirecap mo lang yung pinag-usapan natin kanina. Wala namang bago. Yun nga, na sabi natin, di ba, na yung logic, universal. Kung laws of logic, universal siya, mag-work siya. Dun, at tinakita ko ano yung scope. Sabi mo, at all place, at all time. Which is yun nga yung nire-refer ko, yung reality. So kung mawawala yung at all place, at all time, saan siya ngayon mag-work? Saan? Ang tanong mo saan? Kahit na kahit walang physical reality nga, kung tinatanong mo naman ako sa worldview ko, as we understand, even the atheists understand, di ko alam bakit ka nagdi-disagree. Ang tawag nila dyan, necessary truth. So pag necessary, Yes. it's impossible not to Agree ako doon. Teka mo, Agree ayan ka ako na naman doon. nagtanong ka sa akin eh. Hindi, Pwede ba yung hindi ka sabi mo, mag-respond? nagdi-disagree ako. Sabi mo kasi, nagdi-disagree ako. Pwede ba Pinulit lang kita agad. ayun ako, bakit ka talagang kausap, Ivan? Sige na, go. Pagka nangingi ka ng sagot, nagtanong ka, patatapusin mo yung kausap mo. Ang dali-dali naman mag-antay eh. Oh. Oh, yung mga I fans know. ko dyan, binabati ko si Nick, yung mga fans sa baba. So, ito na nga. Pag sinabing necessary, impossible nga na to exist. Kahit wala pa yung sinasabi mong physical reality, in all possible world, imposible na wala yung laws of logic. Because if you say that yung laws of non-contradiction na yun, law of non-contradiction na yan, does not exist in a possible world, pag sinabi mo yun, ginagamit mo pa rin yung law of non-contradiction doon because ayun na nga, ilagay mo na nga yung law of non-contradiction doon sa A. Lagyan mo na siya ng content. Kasi tandaan natin yung laws of logic na yan, contentless yan. Now, ngayon, pinag-uusapan natin yung law of non-contradiction. Ilalagay natin ngayon doon sa variable A mo. So, yung A mo doon, law of non-contradiction. So, lumalabas. Pag sinabi mo na, oy, may possible world na kung saan yung law of non-contradiction does not exist and at the same time, it exists. So, ano ibig sabihin? It exist din. So, malinaw na, naiintindihan ko na kung saan ka nanggagaling, di ba? First, hindi ko sinabi na hindi ako nagdi-disagree ako doon sa necessary yung truth ng logic. Ayun. Now, ngayon, nagets ko na kung saan ka nanggagaling. Kasi, hindi tayo nagka-connect doon sa scope ng reality na sinasabi ko. Kasi you're using modal terms to me and pinapalabas mo na sa isang word lang nagwo-work sa akin yung logic. Well, in fact, pag sinabi kong reality, that's every existence, di ba? So, lahat ng mga possibilities ng word na yan, that's included doon sa reality na yan. Now, pag tinanggal mo yung lahat ng possible words, kung ano man yung intuition mo ng possible words, pag sinabi mong nawala yung reality, wala na rin yun, Sir Albert. Kasi ang pinapalabas mo, nasa isang word lang yung logic ko, which is mali nga naman kasi, di ba? So, sana magkatagpo tayo doon. So, agree tayo na even kung kasi isa lang to sa possible world itong physical reality natin. So agree ka na impossible na yung laws of logic ay hindi nag-exist sa lahat ng possible world. Agree ka na doon? So yeah, that's another question. Okay, diba? so ang sinasabi mo na
na yung Pakinggan mo yung ulit ang other record na to. worlds- Alam mo, i-play ko tong record na to para ma-realize mo. Hindi, iba na yung question mo kanina eh. Kanina, reality lang eh. Ngayon, ang pinapoint mo pala is modal. Dude, Diba? one of those yung possible world mo, kasama dito yung actual world mo. Ano ka ba? Yan nga yung sinasabi natin, hindi Ang lang point itong ko actual nga. world na pinag-uusapan natin. Kasi, Pag sinabi kasi natin, nag-iiba-iba ka nag-explain na. ako. Ayan ka na naman, nag-explain ako. Pag sinabi Nag-explain din natin, ako eh. Nag-explain din ako. hindi pa ako tapos eh. You've got to let me finish, dude. Eh, hindi nga rin ako. Sige, go. So ito na nga, pag sinabi mong necessary truth, hindi na possible to not to exist in every possible world. In all possible world. Kasi kaya nga necessary eh. Impossible not to exist. Bakit agree sinasabi nga mo ako para doon. sa'yo? Posible eh. Pagka wala Hindi. sinasabi mo, so hindi Wala na ngayon. So ibig sabihin kahit walang physical reality, ibig Wag sabihin mo kasing, nag-exist pa rin siya, tama? wag mo kasing dagdagan yung sinasabi ko, di ba? Sabi ko, nag-agree ako na necessary truth siya. Ngayon, ibabalik kita sa simula ng usapan natin. Ang hypothetical mo, walang reality. Ang sinasabi ko lang, Mali. yung concept na walang reality. Oo, mali. patapusin mo ako. Ikaw naman tong sumisingin. No? Mali. Patapusin mo ako. Babalik ko lang sa yung ginagawa mo sa akin. So, ang sinasabi ko is that sa thought experiment na yon, pag sinabi mong wala ng reality, ibig sabihin, wala na rin yung mga possible world. Huwag mo na ipasok yon. Kasi pag pinasok mo yon, isang world lang pala yung tinanggal natin. Di sana sinabi mo na isang world lang yung tatanggalin natin, hindi lahat. Para malinaw, di ba? So, ang nangyayari, mini-mischaracterize mo nga yung mga sagot. Sasabihin mo na meron ako ibang worldview. Eh, hindi mo pala naintindihan yung worldview ko. Okay ka na. Ang tinasabi ko lang din yung physical reality, pero di ko sinasabi yung whole entire reality ay physical lang. Gets mo? Kasi pinipresuppose mo agad na physical lang, yun yung pinagtatalunan natin. So, sinasabi ko nga sa'yo, kahit na hindi nag-i-exist yung physical, dahil nga itong laws of logic, necessary truth, so impossible for it to not to exist. Kaya nga, yan ang pinaka-reason ko bakit ko question and hinahanap ako ng consistency doon sa worldview mo. Kasi itong laws of logic, hindi naman talaga siya physical. Dahil Okay. bakit? Ito yung una kong reason bakit dapat nasabi ko. Kasi how can you even ground yung physical universe mo? Yung laws of logic mo ay description lang ng physical universe mo na subject to change. Eh samantala yung laws of logic mo is not subject to change. Necessary true siya all the time. Lalagyan mo lang siya ng content mo. Hindi siya nagbabago. Bakit hindi siya nagbabago? Bakit ganun pa rin siya? Oh. Yun ang kailangan mapaliwanag mo sa materialistic worldview mo. Kailangan mo i-reconcile. So, paano mo i-ground yun sa akin? Paliwanag mo sa akin. Sige. Ikaw I naman. mean, nung nagsimula tayo, tinanong mo pa nga ako ano sa'yo ang mga concept, ano sa'yo yung mga ideas, diba, sa physicalist world. Sinabi ko na nga sa isa na concept exists para sa amin and everything, di ba? Pero under the physicalism, lahat yun, we will consider physical. Na merong confusion na mangyayari na ang isipin ng tao, iba siya sa matter, molecules, and everything. Which is sabi ko, yun nga yung mahirap i-explain dahil through tradition, yun ang pagkakaintindi ng tao sa materialist. Pero ang sa physicalist worldview, yung mga concept na yan, iisa lang ang tawag namin ontology. But they exist, di ba? So now, represent mo na naman talaga yung worldview ko na sinasabi ko. Sinasabi mo, nagpo-point lang ako sa physical universe. And para sa'yo, iba yung logic, di ba? So hindi ko na worldview yan. Ibang metaphysical commitment na yung sinasabi mo. Kaya parang hindi talaga tayo magko-connect. So now, ano ang question mo ngayon? Na yung necessary... Ang tanong ko ganito, dalawa yung kailangan mapaliwanag. Magko-cross ba siya sa mga possible Tatanong ko sa iyo yung worlds? dalawang papaliwanag mo. Hindi. Dalawa yung gusto kong paliwanag ko, pababa na ako ng taas. Dalawa. Una, how can you reconcile yung unchanging na laws of logic doon sa sinasabi mo, dinidescribe lang ng laws of logic mo na subject to change at all times? Okay na Sino po ba? sabi nun? Thank you. Ngayon ganito. Pangalawa, how can you explain yung dito sa universe natin na nakikita natin na unity and diversity, na itong nakikita natin na diversities like different cats, pero
united sila sa katness. How can you reconcile that? How can you explain that? Sa worldview mo ha? Sa worldview mo. Paano mo yan na paano mo sila nare-reconcile? Sige, explain ka. Paano mo nag-ground? Okay. So, unang-una, wala akong sinabing unchanged, yung may changing at all times. Ewan ko sa banak ko kayo. Now, in-explain ko sa iyo kanina yung nominalist view, di ba? In-explain ko na yung reality, yun yung facts natin, di ba? And then yung reality, merong nature na consistent. So far, sa mga investigations natin, consistent. And then yung logic sa nominalist view, ito yung descriptor natin nung nature ng reality. Ang sinasabi mo, how could you ground kung yung about dun sa necessariness saka yung unchanging ng logic. Now, ang point ko doon, kung ang dinidescribe natin is yung nature ng reality, and kung yung nature na yon is unchanging, therefore, yung descriptor natin magre-reflect nung nature na unchanging na yon. So, okay ba yung sagot na yon? You've got to specify kung ano yung unchanging na nature. Kasi bakit nature? Teka, hindi pa ako tapos. Kasi bakit in-restrict mo lang sa nature na parang lumalabas yung laws of logic mo? Sa nature lang nag-work. Samantalang hindi lang naman sa nature nag-work yun. So, you've got to justify lahat ng mga ina-assert mo. Ano ba yung facts? Ano ba yung facts? Saan ba galing yung facts? Ulitin mo, hindi ko naintindihan, ano? Saan yung facts and truth? Kasi, let's say, Saan diba, yung, sorry, nasa SM na kami, maingay ba? Saan natin kinuha yung truth and facts? Facts ba yung sinasabi mo? Facts? Oo, saan natin kinuha yung facts and truths ng mga propositions natin? Saan nanggaling yun? Dito sa mundong ginagalawa natin. Which is yung nature, di ba? Ng reality. Yung Ano which bang is yung paggamit mo reality. ano bang Reality, paggamit diba? mo ng Which is nature pala? reality. Di ba yung Ano bang reality, paggamit diba? mo ng nature? Teka Reality. naman. Ano yung reality? So, balikan mo yung sinabi mo kanina. Sabi mo, yung laws of logic nag-work sa dinidescribe Hindi, na lang yung reality? Ang sagot mo sa mundo, di ba? Sa mundo galing. Which is reality nga, di ba? Yung mundo and reality are the same, di ba? Hindi, ang gusto ko malaman yung paggamit mo nung nature, yung word na nature. Kasi baka magkaiba tayo ng pagkakaintindi sa word na nature. Ito Yun muna. merong reality. Merong reality, di ba? Ito yung reality. Ito yung mga, kung saan natin nakuha yung mga facts natin. Ito yung planets, universe. Ito yung mga bato, mga halaman. Reality yan, reality. Mhm. Tapos, yung nature ng reality, ito yung nature niya, kung ano yung nangyayari sa kanya, kung ano yung mga properties niya, kung ano yung movements niya, paggalaw niya, kung paano siya nagbe-behave. At yan, consistent siya, di ba? Consistent. Teka muna, you're presupposing uniformity of nature. Yes! Ano sinabi ni David Hume dyan? Anong sabi ni David Hume? Hindi mo pwedeng sabihin that you know what will happen tomorrow just because of the past. Yes, Problem of assumption niya. induction. So bakit sinasabi mo, Assumption niya. nagko-conclude ka, wala pa namang bukas, wala pa namang 30 minutes from now, na yun pa rin yung mangyari, na you are concluding right away, kahit wala kang evidence of the future, na mangyayari at consistent pa rin yan. Wait lang lumalayo ka. Kasi kanina, sinabi ko na nga kanina, dinagdagan mo pa. So far, based sa observation natin, consistent siya, di ba? Kung narinig mo yung kanina sinabi ko, di ba? And I agree kayo. Sabi mo, induction ka. Haharapin mo yan sa akin. Ito. Agree ako kay David Hume na logically, ito kasi yung problema eh. Logically, you cannot justify yung future using it, yung about sa induction, di ba? Logically. Of course, agree ako kay Hume doon. Pakiulit mo ang assertion mo, pakiulit mo. Hindi, ang sinabi ko, agree ako kay Hume. Sinabi mo na hindi mo maano yung future, di ba? Na magiging consistent yung future. Hindi mo ma-justify so you don't know na consistent ang future. Wag mo kasing nagdagan yung sinasabi. Now, ang sinasabi ko is that pragmatically and using the reliable process, for us, using those other justification outside ng logic na yun, it's fine, di ba? Induction is fine. The consistency of nature is
ano yan, tinatanggap natin. So may pinasok ko na namang as a bagong precondition. framework, yung pragmatic. So, dahil may problema ka sa induction, ang ginawa mo, oy, kukunin ko tong pragmatic theory para mapasa ka ng butas. Teka muna. So, ang ginagawa mo nga, kinukuha mo si pragmatic theory of To assume, knowledge yes. To assume, para, yes. para mapasakan mo yung butas ng problema ng problem of induction. Parang you're sort of saying, okay, hindi ko alam, hindi ako sure dyan. Hindi ko alam ang future. Hindi ko Yes, sure yan. Ngayon, since hindi ko alam yan, dito muna ako sa alam ko. Pero, sa kabilang banda, sinasabi mo rin, alam ko. Kasi ano yung sinabi mo, ba't alam mo? Kasi alam mo kung ano yung nasa past. So, hindi ka pa rin nakalagpas doon sa problem of induction just because, nag-work naman tong sistema na to, wag na natin problemahin yung problem of induction. Pero, Sir Albert, meron ba akong sinabi Hindi makakawala sa akin. Hindi naman ako bata lang eh. Kala mo na makakawala sa akin. Hindi naman ako makawala sa iyo. I don't know why. Wala naman ako sinabing na solve ko yung problem of induction. Ang sinabi ko, Amat po. assumption assumption even sa science, assumption na uniform ang nature. General assumption yan. Kasi it's consistent sa mga reliable process natin. And pragmatically, kahit sa daily life natin, na yung assumption na yon is almost built in na kung paano tayo mag-isip. Diba? Ganun na gumana yung utak natin. So that's fine. Pero wala akong sinabi na na-solve ko yung problem of induction niyo na hindi kita That's a good, may progress tayo. At least may progress tayo kasi inamin mo. Teka, hindi ko pa patapos? So ito nga. So at least inamin mo na ina-assume mo lang yung uniformity of nature, which is of course you agree, at least honest ka, hindi ka tulad ng iba, doon sa problem of induction. So you are just assuming yung uniformity of nature, namely that the future will be the same like the past. You are just assuming because sabi nga ni David Hume, hinamon niya pa nga yung mga philosopher. Sige, sabihin niyo sa akin kung paano yung ikakabit yung kahapon at present sa bukas. Sinabi niya yon sa libro niya. Ngayon, yes, agree. Since inaamin mo yon, how do you know for a fact na yung laws of logic mo ay hindi magbabago bukas? So, ito. So, agree tayo dyan. Sige, so without circular reasoning, agree tayo, no? Agree tayo na ina-assume yan. Ina-assume talaga. General assumption yan ng science and all. But I gave all the reason. Yun kasi yung problem, I think. I'm not sure if nasabi ko na sa ito before, di ba? The problem is, kapag sinabi namin yung mga reasons, di ba? Like yung reliable process, yung constant na paggamit natin nun, yung everyday life, and highly intuitive, na ganun magtumakbo yung utak natin. Those are the reasons nung assumptions na yon, di ba? Na hindi mo maakakila. Kaso, parang conveniently, parang sinasabi mo lang, inassume lang namin without reason. So, doon ako mag-disagree. Di ba? Kasi, ilang beses ko nang ina-explain sa'yo sa TikTok yung mga reasons na yon, pero parang para sa'yo, nag-assume lang kami without any reasons. Which is, magkaiba. Di ba? Magkaiba. Now, ito na yung sinasabi ko. Now, yung definition ng nominalist na sinabi ko kanina sa logic, na ito yung reality, andito yung facts, and yung mga truth natin naka-base doon, yung mga proposition, yung truth ng proposition natin naka-base doon sa facts na yun, ng reality. And then itong reality na to may nature, di ba? Na so far, sa investigation natin, consistent, and ina-assume natin na magiging consistent siya. Kasi ito yung nature niya, ito yung nakikita natin. Na pag sinasabi mo sa akin, paano mo masisigurado na hindi magbabago yung pananaw natin sa logic? Now, as long as hindi nagbabago yung nature ng reality, then hindi magbabago yung pagtingin natin sa logic. Kasi yun yung nominalist. Oh, do you think nasagot mo yung tanong? So, Talagay mo nasagot mo yung hindi tanong siya o magbabago, iniwasan mo? di ba? Kasi ang tanong ko, how do you know that you can be sure na hindi magbabago bukas yung laws of logic? Nasagot mo ba o iniwasan mo yung tanong?
Are you sure na yun hindi yung- magbabago or you're yun- not sure? Alin sa dalawa? Yan nga yung sagot ko, di ba, na hindi natin masosolve yung problem of induction. Hindi yan ang tanong ko. Are you sure? Pinalitan mo lang ng logic. Di ba? Are you Pinalitan sure? mo lang ng logic. Teka muna, hindi mo kasi sinasagot ang direkta yung tanong ko. Kasi nirespeto kita kasi inantay ko yung pagpapaliwanag mo. Kaya lang, I'm losing din yung my patience. You know why? Because you're just dodging my question. Now, can you please answer me directly? Yun Can nga, you be yung so sinabi ko nga. sure? Can you be sure na ang loss of logic mo ay sabi mo nag-base ka lang sa assumption. Pag sinabi Okay. yung you know, big sabi is a knowledge claim that you know that the future will be the same like the past without an evidence, sinabi nga ni David Hume. Yes. Not without making a circular reasoning na gagamitin mo yung induction na may problema ka, anong i-justify mo sa induction mo? Induction din? Ina-assume mo lang Hindi, lang lahat ang, ka. ang Yung tanong mo logic sa akin, ang tanong mo sa akin, how can I be sure, di ba? So para tinatanong mo ako kung certainty ko, di ba? Ang sagot ko, parehas nung sa induction, di ba? Since hindi ko ma-justify yung future and inassume ko lang, ganun din Okay. yung tingin natin sa logic, di ba? Oh, thank you for admitting na you cannot justify. So, can you confirm na you cannot justify or you cannot say that you know that tomorrow yung loss of logic mo ay ganun pa rin? Hindi ko na tinatanong Ano daw, certainty, ano daw? ang tinatanong ko dyan yung justification. Kung I'm not asking you for yes, certainty yun mo. yung sagot ko. Yes, kunyari bukas, Yes dumating pa si rin. Rice. Kunyari bukas, dumating si Rice. Yung water, naging wine, yung bread, naging fish. So that violates yung law of contradiction, di ba? Pero as long as yung reality, walang pinapakitang ganun sa atin, or walang Ano nga ang nagbabago sa justification nature ng mo? reality. How do you nga, know sabi that- ko, ang sabi ko Anong nga, justification mo nga? ang sabi Without ko nga, making yung a circular reasoning. ang Ganto, justification ganto. I-break niya, yung question ko, tapos sagutin mo. Papasagutin Ganto, mo ganto. ako hindi. I-frame ko muna yung question ko, sagutin mo, antayin ko yung sagot. Tapos, magbibigay na ako ng statement ko kasi hindi ako makapamili. Ganito ang tanong ko ganito. How do you know that the future will be the same like the past without making a circular reasoning? Oh, go. Sinagot ko na nga, di ba? Inassume lang namin, di ba? Inassume lang natin na magiging consistent ang present papuntang future. Inassume lang natin yon. Hindi yan certain. Even science accept that. Hindi pa ba malinaw yun? Kanina ko pa sinasabi yan eh. Na? Yun na yan? Mm-mm. Mm-mm. So, ang justification mo, assumption. Tama? Hindi, ang tanong mo, how do you know eh? So tinanong ko, sabi ko, assumption natin yon. Hindi tayo 100% certain kung gusto mo ng number. Even science agrees Hindi that. yan ang tanong ko, papi. Hindi mo ko sinasagot ng direct. Sabi ko, ang Doon na tayo sa justification mo, justification. Balik na tayo sa ang tanong ko, justification, di ba? ang justification mo ba ay isang assumption, yes or no? So ito na, justification na tayo. Sinagot ko na yung... Ulitin ko yung tanong. Ang Wait, justification mo Albert, ba ay sasagutin mo ba ako? assumption? Aha. Eh, hindi mo sinasagot eh. Sasagutin ko na, umi-interrupt Oh, mo. it is a Okay. categorical Kasi yes or nag-iiba-iba no. yung tanong mo kanina. Kanina kung gaano ko ka-certain. Ngayon, ano yung justification? Tamo, ang dali-dali So, ng dalawa na sagot. yung tanong. Categorical yes or no. Wait, Tanong ko, dalawa yung Yung- tanong kasi sinabi ko na nga yung una, di ba? So doon Yes na tayo or sa no lang. justification. eh, Gaya ng napakahirap. sabi ko kanina, Alam mo, agree napakagaling ako mo, kayo. Ivan. Hanga ako sa'yo. Napakagaling mo mag-dodge ng question. Ang dali-dali ng tanong ko eh. Ang tanong ko lang naman sa'yo, yung ang dali rin ang pang-justify sagot mo ko. ba? Sir Albert, ang dali rin ang sagot ko. ay Hindi mo isang rin pag-gets, assumption? di ba? Tama, ayaw mo kung ang pang-justify mo ba ay isang assumption? Yes or no? Hindi. Ito. O bakit Ang hindi? O pag-justify sige, ko, paliwanag ka. Okay. Ang sagot ko kanina, agree ako kay Hume na hindi natin ma-justify logically. Narinig mo ba kanina yon? Hindi natin ma-justify logically. Gets? Kaya ina-assume lang natin, di ba, in that sense. Now, ano yung justification ko? Kung hindi ko kayang i-justify logically, and tinatanggap ko to, di ba? So tatanungin mo, anong epistemic foundation mo, bakit mo nasabi yan na hindi mo pala ma-justify logically. So, ang sabi ko, then merong good reason
to accept these axioms or assumptions, di ba? And sinabi ko na yung good reasons natin, di ba? Through our repeated experience, yung mga reliable process na ginamit natin, na na-observe natin yung reality. Not just by me, not just by other person, but all throughout history ng humanity natin, through records, pag samasamahin mo na lahat yan, and yung intuition natin mismo kung paano tayo mag-isip, di ba? Na paggising mo, hindi upside down yung paningin mo, kundi tamang orientation, alam mo kung nasaan ka, ganyan, and everything. And meron kang sense ng passage of time. Naka-built-in siya sa utak natin. Ayoko nang pabain yung sa evolutionary perspective and everything. So lahat ng good reasons na binigay ko sa kanina, yan yung ginagamit yung justification. Pwede mong tingnan siya in a pragmatic way, in a reliabilism way, in an externalist or internalist way. Pero logically speaking, hindi mo siya ma-justify, which is I agree with David Hume. Now, ang tanong ko, yung sagot ko kanina ng mga good reasons, paulit-ulit na yan ever since few months ago pa sa mga tag, I get it. Ayaw niyong tanggapin. Pero at least man lang this time, yun yung sagot ko na paulit-ulit na sinasabi sa'yo, di ba? So kung hindi mo siya matatanggap as justification, as valid, then doon na tayo magiging agree to disagree. Gets? Okay ka na, Ivan? Okay ka na, Ivan, ha? Nagantay ako sa'yo. So, i-recap ko na lang, at least, inamin mo na yung pang-justify mo, is an assumption lang. Ina-assume mo yung general reliability, uniformity of nature, even the laws of logic, umaasa ka na hindi yan magbabago. Based saan? Anong evidence mo? Anong evidence mo? Ang sabi mo? Induction. Induction din. Nagsisircular reasoning ka lang. Yan ang problema mo. So, lumalabas, remember, we cannot just say things that we know things. The nature of knowledge is JTB, justified through belief. And if you cannot really justify it, hindi pwedeng mamunga ng you don't know, tapos biglang I know. Hindi pwedeng ganon. Hindi pa pwedeng you're not sure, tapos biglang magkakaroon ng, I'm certain. Hindi pwedeng ganon. Palagi ang inaangkoran, by extension, pang ang final justification mo, dyan mag-aangkla at manganganak yung mga knowledge claims mo. Kung mabubuhay ba sila, totoo bang may knowledge ka, lumalabas. Dahil sa assumption lang yan, sinasabi mo, at nagbabase ka sa reliability and uniformity of nature, na you don't have evidence for tomorrow. Even after 1 hour na pag-uusap natin, you don't know na hindi yan magbabago. So, ibig sabihin, wala ka evidence talaga. Nag-a-assume ka lang talaga. Tama yung sinasabi mo. O dahil nag-a-assume ka lang, hindi talaga totoong knowledge yan. O, samantalang kami, sinasabi na, we know. Hindi kami katulad mo. We know. O. So, meron kang evidence for Teka tomorrow. muna, hindi kita sinabatan kanina. Hindi kasi, Brad? sa haba-haba Hindi kita sinabatan, sinabi Brad. mo, Ang haba ng sinabi mo. Puro misrepresentation. Okay na ako. Hindi na kita sinabatan So, kanina Nagantay ako kung ako, Okay na ako. Okay na ako, bro. Kung ako wala akong Okay na ako, evidence bro. for tomorrow, tapos sabi mo, we know, may evidence ka for tomorrow. Yun yung nakuha ko doon. Diba sabi niya, we know daw Kasi sinasabi niya, wala kang evidence for tomorrow, but us, we know. And then, hinanapan ko siya ng evidence for tomorrow, bumaba na lang. Ay hala, bakit mo naman Flowers.